Guys, isa na namang balita na naman, 'di ba? Nung nag-inspection yung marine biology natin doon sa yung Inshol, nagkagit-gitan na naman yung China at saka yung kababayan natin doon. Grabe, makapagpigil hininga talaga, guys. Panoorin nyo, guys, tong balita na to, guys. Kahit na sino naman makapagsabi na siguro, gira na lang siguro ang solusyon para matapos na yung kaguluhan dyan. Dahil hindi tama na yung pag-aangkin talaga ng China. Talaga makikita natin doon sa araw nila, talagang ang gusto talaga nila ay tayo pa ang palayasin. Nakakainis, guys. Maliban yan, guys, doon sa agawan ng yung pagkain doon sa BRP, di ba? Iba to, guys. Kakaiba nito ang pangyayari nito. Ay, guys, ang mga ugali talaga ng Chinese yan, mga agaw talaga ng teritoryo yan. Ganon talaga ugali yan. Kahit dito sa Pilipinas nga ganon ang ginagawa nila. Kaso nga lang, ang ugali din kasi dito ng mga sa gobyerno natin sa totoo lang, tamaan na ang tamaan. Pera. Pag may ibibigay ang yung perang kapalit yan, automatic yan, release yan. Ganyan ang nangyayari yan. Kaya, kahit sino, guys, panoorin nyo, guys, kahit sino iinit talaga ang ulo. Wala na siguro itong ibang gagawin dyan, kundi ang solusyon, gira na lang. Buhis na lang natin yung buhay natin sa ganyan kasi wala makipag-usap ka noong unang panahon pa ng ibang presidente, makipag-usap ka, pero ang gagawin ng ng China, dapat maging peaceful ang bansa natin. Ang ginagawa, o sige, aregluhin natin, ayusin natin yung natin. Magkaroon tayo ng peace, kapayapaan. Pero ano nangyayari? Sinasamantala rin naman nila tayo, di ba? Kaya wala na. Solusyon talaga ito. Bahala na. Ganun naman talaga Kahit kayo, guys, makapagpigil hininga talaga itong pangyayari na to. Panoorin nyo, guys. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawi sa banggaan ang pagharang at panggigit-git ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa gitna yan ng lehitimong marine scientific research sa Bahura, kung saan mayroon umanong reclamation activity ang China. Sa ilalim ng dagat, nabataan naman ang mga namumuti at mga patay na koral. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula sa gitgitan. Mga chikwa, mga agaw ng teritoryo na hindi sa kanila. Barila na lang tayo, patay kung patay na lang. Nauwi sa harangan. Kasi ang kakapal ng mga Hanggang mukha magbanggaan. nyo, hindi sa inyo, inaangkin nyo. Lumayas kayo dito sa teritoryo namin. Di Wala nagpatalo kayong ang mga Pilipino. Puro kayo pang-aagaw ng... Ang engkwentrong ito Hindi ng sa mga inyo. rubber hull inflatable boat o Patayan na RIB lang, ng kung China gusto nyo Coast Guard patayan na lang at para Philippine wala Coast nang Guard problema. nangyari nung Martes, June 4 sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo sa Palawan. This is the China Coast Guard. This is China Sea. New here immediately. New here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito, pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Inflatable boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng dalawang helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawa nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Escoda Shoal. Walang dahilan
sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Escoda Shoal. Kabuntot, ang malalaking barko ng China. Kinabukasan, June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Okay, tuloy na kayo, Olbo, tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific research na ipinadala ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyales sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya, parang sa tao. Lalagnatin ka, magchi-chills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, 1 o 2 barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.